step-by-step tutorial to online freelancing. Here's what we are going to cover. Online freelancing, different online jobs, where to find clients, process of application, Facebook media buyer rate, time tracker, how to determine scam, secret skills needed as Facebook media buyer, things you need to start your online freelancing career, online tools, social media accounts for client acquisition, and payment portal. First, let us define freelancing. It is doing particular pieces of work for different organizations rather than working all the time for a single organization. Una, ano ba yung tinatawag na freelancing? Ito yung doing particular pieces of work for different organizations rather than working all the time for a single organization. So, yung mga freelancers natin ay sila yung nag-o-offer ng mga services nila sa mga clients. Pero hindi sila employed doon sa company na yon or sa business na yon. Ngayon, dahil dinugtungan natin or nag-add tayo ng word na online dito sa freelancing na word, itong mga online freelancers, sila yung mga nag-o-offer ng kanilang mga services pero ito ay ginagawa sa online or sa tulong ng internet. Or mas kilala natin sa tawag na work from home or online jobs. And minsan nga akala natin na kapag sinabing nag-online job or online freelancer or nag-work from home, ay VA na siya or virtual assistant. Sa totoo lang, maraming klase ng online jobs. Hindi lang yung pagiging VA. Meron tayong customer service representative, virtual human resources specialist, virtual accountant, Shopify VA, transcriptionist, SEO specialist or search engine optimization, website developer, product researcher, ESL or English secondary language teacher, freelance proofreader, copywriter, graphic designer, data entry clerk, video editor, and social media manager. At huwag natin syempre kakalimutan yung pagiging Facebook media buyer. At napakarami pang online jobs, hindi lang itong mga nabanggit ko. Ngayon, saan ba tayo humahanap ng clients? So, meron tayong mga tinatawag na website and mga platforms kung saan natin sila mahanap. Meron tayo dito 199jobs.com, freelancer.ph, onlinejobs.ph, Fiverr, People Per Hour, and of course, yung tinatawag natin na Upwork.com. So, ngayon, paano ba tayo nag-a-apply? Ang una natin gagawin para makahanap tayo ng client ay, syempre, mag-job hunting tayo or hahanap tayo ng mga prospect clients natin. Again, pwedeng sa mga platforms and mga websites like itong Upwork.com and itong onlinejobs.ph. Ito kasi yung talagang top 2 sa mga, kung kayo ay freelancer na naghahanap ng client, mostly dito nyo sila makikita. At syempre, meron tayong mga Facebook groups. Kung gusto mo maging isang Facebook media buyer, sobrang makakatulong sa'yo yung dalawang Facebook groups na to. Facebook Ad Buyers and Ecom Empires. Dito, napakaraming prospect clients mo na makikita. And hindi ka lang dito basta makakita ng client, kundi marami ka ring matututunan sa Facebook advertising and sa mundo ng dropshipping. Okay, pangalawa, syempre, pag yun, nakakahanap ka na ng mga gusto mong applyan, syempre, magpapasa ka na ng iyong resume. Pero bago ka magkaroon ng resume, cover letter muna yung kailangan mong i-prepare. Dito sa cover letter, hindi kailangan na mahaba yung cover letter mo. Kailangan din, ang cover letter mo ay nakabase or akma siya or naayon doon sa job posting or doon sa pangangailangan ng kliyente na ina-applyan mo. So, halimbawa, meron kang 20 applications or nagpasa ka ng applications mo sa 20 na clients. Kailangan ay personalize yun or customize. Ibig sabihin, hindi lang generic or hindi lang iisang cover letter dapat yung pinasa mo sa 20 applications na yun. Kailangan iba-iba siya. Okay? As well as kailangan valuable din and kailangan malaman din yung iyong cover letter. Pero again, hindi kailangan na masyadong mahaba ito. As well as huwag mong kakalimutan na lagay yung mga information mo dyan kung paano kanila i-reach out or makokontak. As well as yung link ng iyong resume. Speaking of resume, ito yung pinakauna kong resume as an online freelancer. Nakalagay dyan, Facebook Ads Manager. Kasi that time, 2016-2017, Facebook Ads Manager yung tawag namin. Pero ngayon ay Facebook Media Buyer na. Pero anyway, parehas lang yun. Facebook Ads Manager, Facebook Ads Specialist, Facebook Media Buyer. Unlike sa corporate setup ng resume, di ba kailangan 2x2 or 1x1 yung picture mo.
So, dito, pwede namang wala, optional lang yung picture, pwede rin namang meron. At kung meron, hindi tayo gumagamit ng mga pictures na 2x2 or 1x1. Yung contact information na ilalagay natin dito ay hindi natin lalagyan ng ating contact number and yung ating physical address, yung bahay natin. Okay? Ang ilalagay natin dito is paano tayo marireach or yung mga contact details natin online. Halimbawa, email, Skype, LinkedIn, Facebook, Instagram, at marami pang iba. And of course, wag kakalimutan na meron dapat testimonials and yung objective mo as a freelancer ka or as a Facebook media buyer ka. Then yung mga skills mo. And syempre, as a Facebook media buyer, kailangan meron kang proof na nakapag-run ka na ng ads before. That's why nilalagyan natin to ng screenshot ng yung talagang best of the best na campaign na nirun natin. Screenshot lang ito and then description lang. Pero ito din yung gagamitin natin para dun sa case study natin and sa gagamitin natin na pang portfolio. So, next is, syempre, pag nagpasa ka ng application, magpipray tayo, di ba? Hihiling tayo na sana merong may mag-interview sa akin or sana merong may mag-reply sa akin. Halimbawa, na-invite ka na for an interview, pwede yung gawin sa Skype, sa Zoom, and sa Facebook Messenger. Depende sa preference nung kliyente or nung mag-i-interview sa'yo. Pwede rin itong video call, voice call, or chat lang. At huwag nyo kakalimutan na i-clarify doon sa kausap nyo kung ano ba yung interview nyo. Kasi nangyari sa akin dati na voice call lang pala yung interview pero nag-ayos pa ako kasi inassume ko na video call. And of course, after the interview, magpipray ulit tayo na sana matanggap ako. Pero paano nga ba talaga tayo mag-charge as a Facebook media buyer? So, meron tayong mga basehan. Paano tayo mag-charge kung gaano kalaki or magkano yung amount na i-charge natin. Una is yung scope ng task. Siyempre, kapag yung task mo is pang newbie level or pang entry level na Facebook media buyer, depende rin kung gaano kadami or kabigat yung task mo. And full-time or part-time. Siyempre, alam na natin to, kapag full-time, malamang sa malamang, mas mataas yung rate na i-ask mo compared dun sa part-time. And sa mga nagtatanong kung pwede ba tong part-time, pwede siya. Basta nga hanapin mo lang ng mga clients ay yung mga kailangan lang nila ay part-time. Susunod ay yung client's budget. Syempre, kahit na halimbawa ganun yung rate na sabihin natin, halimbawa ay $2,000 US, pero hindi naman talaga kaya nung client natin yon nakausap, ay hindi rin ito magsasucceed. Syempre, aayon din yan sa kanyang budget. Next is yung client's business. Kasi sa Facebook media buyer, marami tayong pwedeng mga klase ng business na i-run. So, may mga businesses like yung mga e-commerce, yung mga nag-dropshipping, mas matindi or mas mabigat, mas madami yung mga task mo sa kanila. Lagi kasi tayo nagtetest ng products, nagtetest tayo ng mga creatives natin, etc. Compared dun sa mga businesses na mag-launch ka lang ng mga campaigns and then monitoring ka lang and then okay na yon. Compare dun sa e-commerce na talagang lagi kang araw-araw na mabigat yung mga ginagawa mong trabaho. So, depende yan. Next is direct client or agency. Syempre, alam naman natin to, kapag direct, yung 100% na ina-ask mong rate dun sa client mo, makukuha mo. Unlike kapag agency, syempre, kung halimbawa ang usapan ng agency owner at saka nung client na kausap is $2,000 US. Pero, syempre, hindi mo yun makukuha ng buo since meron pang ibang mga expenses yung agency. Dahil yung agency ay business din yun na kailangang i-maintain. Ang maganda lang sa agency is kung marami silang clients, talagang matututo ka sa iba't ibang niche. Pero kahit naman sa direct, so pili ka din ng mga clients na marami ka ding matututunan. And kung gusto mo makakita ng talagang mga numbers na magkano ba talaga yung kinikita nila in actual, itong mga students ko na ini-interview ko at in-upload natin sa aking YouTube channel, lalagay ko sa description box yung link nitong playlist na to para mapanood mo at para magka-idea ka ano ba or magkano ba yung rate nila as well as yung kanilang story behind dun sa success nila as a Facebook media buyer. I hope ma-inspire ka and ma-motivate ka sa panonood nitong mga success stories na to. Next is yung ating time tracker. Sa corporate, meron tayong tinatawag na biometrics or yung mga bandy clock kung saan nag-i-in at saka nag-out tayo. Dito sa online, siguro iniisip nyo, paano ako babayaran ng client? Saan yung basis? Pero disclaimer, may mga clients na hindi naman sila nagre-require ng time tracker at may mga clients na nagre-require ng time tracker. So, ano bang ginagawa
natin dito sa time tracker. May mga app to, itong Hubstaff and Time Doctor, at marami pang iba. Ang gagawin mo dito, i-install mo sa iyong computer, and then kapag mag-work ka na for that client, mag-i-in ka at mag-out ka kapag naman ay tapos na yung trabaho mo. Ang medyo disadvantage lang nito is nag-randomly na capture ito kung ano yung nasa screen mo. Ibig sabihin, nag-i-screenshot. And then, mapupunta yon sa data mo or dun sa profile mo at makikita yon ng kliyente. So, make sure na kung meron kang time tracker, hindi kayong basta-basta nag-open ng Facebook lang or ng YouTube, not unless kasama yun sa trabaho mo. Next is how to determine scam. Marami talaga ngayon na masasamang loob, hindi lang sa totoong buhay, hindi lang sa real life, kundi dito din sa online. Ang madalas na ginagawa nila dito is nagbibigay sila ng mga link, which is mga phishing scam, yung parang ma-hack yung mga accounts mo, etc. So, halimbawa may nag-message sa'yo, tapos, kumbaga, isipin mo din, diba? Tignan mo, analyze mo, bakit siya nag-message sa akin? Anong meron? Ganyan. So, baka naman kasi kakagawa mo lang ng onlinejobs.ph, tapos biglang may nag-message sa'yo na ganito, tapos ikaw naman maniniwala ka kagad. So, kapag mga suspicious na, okay, suspicious yung message tapos may link, wag na wag i-open yung link. And meron akong mga tips sa inyo para maiwasan nyo na ma-scam. Unang-una sa lahat ay weekly payment. Kapag meron na kayong client, i-ask nyo si client or sabihin nyo dun sa client na kailangan weekly siya magbabayad sa inyo as a Facebook media buyer kayo or online freelancer. Kapag naman sa Upwork kayo nag-apply, hanapin nyo or tignan nyo yung profile nung inyong client na kausap. Kung payment verified siya, and then go. Pangatlo, you don't need to send any amount of money to your client. So, kahit $1 lang yan, cents lang yan, $5, $10, etc. Wag na wag kayong papayag or wag na wag kayong magsisend ng pera doon sa kliyente. Madalas sinasabi nila para sa permit, blah blah blah. So, wag kayong maniniwala doon. Sign na yon na siya ay scam. Yung panghuli, you will not use your business manager and ad accounts to run ads for clients. Ito ay as a Facebook media buyer, wag na wag ka din papayag na ad account mo yung gagamitin and then sasabihin lang ni client na magta-transfer na lang siya sa'yo ng PayPal fund. So, number 1 sign din yan na red flag talaga si client. Next, secret skills needed as a Facebook media buyer. Number 1, you should follow instructions. Actually, hindi lang as Facebook media buyer, kundi as an online freelancer. Kailangan ay matuto kang magbasa, mag-comprehend, at mag-follow ng instruction. Kapag may mga hindi malinaw doon sa instruction, pwede kang magtanong. Okay? Hindi masama ang magtanong. Pangalawa, make Google or YouTube your best friend. So, in short, be resourceful. Kung meron kang mga questions, Google ka muna, YouTube ka muna, then kung wala talaga doon yung question, saka ka magtanong sa ibang tao. Pangatlo, proper screenshots. Okay? Hindi natin ginagawa yung mag-screenshot ka sa pamamagitan na pipicturean mo yung screen ng computer mo. So, meron tayong tinatawag na snipping tool kung ikaw ay naka-Windows, at kapag naman ikaw ay naka-Mac, press Shift Command 3 or press Shift Command 4. And meron tayong screenshot, meron din naman tayong tinatawag na screen record. Pwede tayong gumamit ng Loom or screencast. Next, things you need to start your online freelancing career. Okay, number 1, kailangan mo computer. Pwedeng desktop, pwedeng laptop. As a Facebook media buyer, unfortunately, hindi ka pwede magtrabaho or hindi talaga doable na cellphone lang yung gamit mo. Okay? Pero kung ako yung tatanungin, mas gusto ko yung laptop kasi pwede mo siyang dalhin kahit saan. And ito yung specifications ng laptop. Ngayon, kung halimbawa meron ka ng laptop dyan, meron ka ng computer na gagamitin, tapos hindi pasok dito sa specifications na to or mas mababa dito, halimbawa Celeron, Pentium, or Intel Core i3 yung iyong computer, kung tight budget ka at hindi mo pa kaya mag-upgrade, okay lang yan. Pwede mo yung pagtsakaan. Ako nagsimula lang ako sa Celeron hanggang sa nag-ipon ako at nag-upgrade ng mas mataas na specifications. Pangalawa, internet connection. Pwedeng PLDT, Converge, and Globe. At ang dapat nyong tanungin kung ano ba dapat dito or ano ba sa mga internet service provider yung pinaka-okay, pinaka-reliable. Ang pinaka-the best na tanungin mo ay yung kapitbahay nyo. Kung halimbawa, meron kang kapitbahay na naka-PLDT, meron kang naka-Converge, tanungin mo sila, okay ba yan? Hindi ba yan yung konting ulan lang, tapos biglang babagal yung internet? Next is yung
webcam. Kung nag-i-start ka pa lang talaga, hindi ka pa naman active na naghahanap ng clients, talagang nag-aaral ka pa lang or nagre-research ka pa lang about online freelancing, hindi mo pa kagad kailangan ng webcam. Pero the moment na nagka-apply ka na, kailangan mo na ng webcam. And kung bibili ka ng webcam, make sure na decent naman yung quality nung camera, hindi yung masyadong malabo. And good news, pwede mong gamitin yung cellphone mo as webcam. Pwede mong hanapin na lang dito sa YouTube kung paano siya ginagawa. Next is yung headset. Itong headset, kahit hindi ka pa nag-a-apply, kailangan meron ka ng headset. Para halimbawa, nanonood ka ng mga videos, halimbawa ito pinapanood mo, so much better na naka-headset ka. Ngayon, kung hindi naman talaga natin kailangan as Facebook media buyer, hindi natin kailangan na pangmalakasang mga headset. Kung meron kang headset dyan sa cellphone mo, pwede na rin yan. Kasi hindi naman tayo magko-calls dito. Gagamitin lang natin itong headset kapag meron tayong meeting, pag may pinapakinggan tayo, or whatsoever. Next is ito optional, home office chair. Kung meron kang budget at meron kang enough space dyan sa lugar mo, sa setup mo ngayon, bumili ka ng home office chair para mas komportable ka na nanonood ng mga videos ko. Diba? Next is yung office table. Ganun din. Kung meron kang budget, and then go for office table. Pero kung wala, okay lang. Pagtsagaan mo kung yung sa dining table nyo or kung ano man yung gamit mo ngayon. Next, power bank. Ito, medyo kailangan talaga natin to kasi lagi na lang, diba, nababrown-out, nawawala ng kuryente, para meron tayong pang backup. Next, itong ating mga online tools. Ito mga ilan lang sa mga online tools. And meron akong ginawa actually na checklist na mga kailangan nyo talaga para makapagsimula kayo as an online freelancer. Comment kayo sa baba. Okay, comment kayo sa video na to kung gusto nyo makita yung checklist na yon. Okay, just comment checklist and then ibibigay ko sa inyo yung checklist na yon. Anyway, ito yung ilan sa mga nandun sa checklist. Meron tayong Zoom, merong Loom, Screencast, Google Drive, Canva, Pexel, Pixabay, Freepik, ayan, yung Remove Background, Calendly, WordPress, Wix, Squarespace, and Newsfeed Eradicator. Yan, itong Newsfeed Eradicator actually ay makakatulong sa inyo dahil ito yung nagtatanggal ng feed natin sa ating Facebook. Halimbawa kasi, kailangan nakalagin ka sa Facebook para makapagtrabaho ka. Halimbawa, SMM ka or Facebook media buyer ka. Diba, naka-open yung Facebook natin. And madalas, nakaka-tempt na mag-scroll-scroll dito sa feed natin hanggang sa wala na tayong magawa or wala na tayong matapos. Kaya, nire-recommend ko itong Newsfeed Eradicator. Next is social media accounts for client acquisitions. Meron tayong Facebook, YouTube, LinkedIn, and Instagram. Pwede nyo rin idagdag yung TikTok. But anyway, kailangan i-optimize nyo yung inyong mga social media accounts. So, when I say optimize, kailangan meron kayong mga headshot, maayos yung cover photo nyo, maganda, and malinis yung inyong mga social media posts. As much as possible ay mga professional na posts yung ginagawa nyo. Mga posts related to online freelancing, related to character development, mind setting, and Facebook ads kung gusto nyo maging Facebook media buyer. Okay? Next is payment portal. Siyempre, lahat ng yan, okay na, meron ka ng skill, mag-a-apply ka na, papasa ka na ng resume mo, na-interview ka na, at na-hire ka na. Ito na yung pinaka-last natin, yung mga payment portal. Saan tayo makaka-receive ng payment galing dun sa client natin? Number 1 is PayPal, Payoneer, Wise, and bank transfer. Alam nyo, merong number 1 na kailangan nyo bago talaga kayo maging online freelancer, which is yung inyong government-issued identification card or yung ating valid ID. Bakit natin kailangan ng valid ID? Kasi sa mga payment portals na to, kailangan natin magpasa ng valid ID. As well as, syempre, sa PayPal, i-connect mo yung savings account mo sa bangko. And then, syempre, bago ka mag-open ng savings account, kailangan mo pa rin ng ID. Kahit nga, diba, sa GCash, kailangan mo pa rin ng ID. So, doon na natatapos yung ating step-by-step tutorial to online freelancing. Kung nakarating ka hanggang sa dulo nitong video, comment ka kung ano pa yung mga gusto mong malaman about online freelancing, about Facebook advertising, about financial literacy, about mindsetting, and character development. Marami pa akong mga naka-line up na videos at mas magiging active na ako dito sa aking YouTube channel. Kaya, subscribe ka and don't forget to hit the notification bell para lagi kang ma-update
every Wednesday and Saturday, ako ay mag-upload ng mga videos dito sa aking YouTube channel about online freelancing, about Facebook advertising, financial literacy, mindsetting, character development, and mga ibang pang mga motivational and inspirational videos as well. So, thank you for watching this YouTube video.